Ang maaaring magandang implikasyon o epekto ng malaking populasyon ng Asya sa pag-unlad ng rehiyon ay marami ang yamang tao at lakas paggawa na makapagpauunlad sa Asya. Yamang tao ang tawag sa talino, kakayahan, lakas, dami, at iba pang katangian ng tao na magagamit sa paggawa ng mga produkto at serbisyo. Itinuturing na pinakamahalagang yaman ng isang bansa ang tao, dahil ang tao ang nangangalaga at lumilinang ng likas na yaman para sa kapakinabangan ng lahat. Kapag positibo ang antas ng paglaki ng populasyon, umuunlad ang mamamayan ng bansa. Batay sa estadistika, normal ang hitsura ng population pyramid ng Pilipinas. Ibig sabihin, sapat ang dami ng gitnang populasyon para matugunan ang mga pangangailangan ng buong populasyon. Ngunit sa kabila nito ay mabagal pa rin ang pag-unlad ng bansa dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon. Ayon sa Population Commission o POPCOM, patuloy ang paglobo ng populasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, ay mas tataas ang bilang ng populasyon, at kakambal nito ang pagkukulang sa pinagkukunang yaman ng pangangailangan ng tao. Ang paglaki ng bilang ng populasyon sa Pilipinas ay pinangangambahan na magdulot ng ibayong problema sa bansa. Mas lalala ang kahirapan at negatibong epekto sa kalikasan. Kaya naman ang iba't ibang bansa ay ginagawa ang lahat ng paraan para makontrol ang paglaki ng populasyon. Sa Pilipinas, ay ipinatupad ang Republic Act 10354, o Responsible Parenthood and Reproductive Health. Ito ay isang batas na nilikha upang siguraduhin ng pamahalaan na mayroong universal access ang mga mamamayan sa iba't ibang paraan ng contraception, family planning, edukasyong sexual, at maternal care. Sa Indonesia naman ay isinusulong ang programang Quality Family 2015. Ang pagkontrol sa paglaki ng populasyon ng bansa ang pangunahing layunin ng programang ito, gayon din ang pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilya. Ngunit may balakid para sa pagpapatupad ng programa, ito ay ang hindi pagtanggap at ang kaugalian ng mamamayan sa kanilang bansa. Sa China, ay ipinatupad ang One-Child Policy. Pangunahing layunin nito na limitahan ang mabilis na paglaki ng populasyon. Isinasaad ng patakarang ito na ang mag-asawa ay kailangang magkaroon ng isang anak lamang. Kapag nagkataon na ang unang anak ng mag-asawa ay babae, pinahihintulutan sila ng batas na magkaroon ng pangalawang anak. Pagkatapos ng pangalawang anak maging lalaki man ito o babae ang mag-asawa ay hindi na pinahihintulutan na magkaanak. May mga lugar din sa China na mahigpit na pinatutupad ang batas kung saan isang anak lamang ang pwede sa mag-asawa maging ito man ay babae o lalaki. Ang mag-asawang may isang anak ay tumatanggap ng One-Child Certificate, iba't ibang benepisyo mula sa pamahalaan gaya ng pera, mahabang maternity leave, pangangalaga sa bata at maayos na tirahan. Dahil sa pagpapatupad ng programang ito, ay tumaas ang literacy rate o ang antas ng nakapag-aral sa China kaya sa kasalukuyan ay naging maunlad ang bansang ito at nangunguna na sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya. Ikaw, bilang isang mamamayan, o mag-aaral, paano ka makatutulong sa pagpapataas sa antas ng karunungan sa pagbasa at pagsulat sa iyong bansang kinabibilangan? Paano mo maipakikita na ikaw ay yaman ng bansa? I-comment na lang ang inyong sagot. Kung nagustuhan ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe na rin. Maraming salamat sa panunood.